From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed His salvation, works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Masaya ba kayo sa gabing ito kahit mainit dito? Lahat ng masaya ay sumigaw ng malakas na Praise the Lord. Makakaupo na tayong lahat. Salamat sa Panginoon. Ako'y pinabalik niya dito sa Marbel at upang ihatid muli ang magandang balita sa inyo. Mga kaibigan at mga kapatid, mga covenant partners at televiewers, muli tayong makinig sa mga salita ng Diyos. Kasi pagkatapos ng aking pangangaral ngayon, muli akong dadalangin sa inyong mga mahal sa buhay na wala dito. Kung meron kayong magulang na may sakit, nasa bahay. Kung meron kayong anak, may sakit, nasa hospital. Kung sino man ang gusto ninyong idalangin ngayon, na wala rito, sa jeep na ito, wala doon sa labas, nasa malayong lugar, nasa bahay ninyo, nasa hospital ninyo, sabihin lang ninyo ang pangalan niya mamaya pag dumalangin tayong muli. Ngayon, mismo, pagka tayo'y dumalangin after ng aking pangangaral, pag sinabi mo yung kanyang pangalan, by the power of God, sa oras na binanggit mo ang pangalan ng iyong mahal sa buhay na may sakit, noon mismo sa oras na yon, siya ay gagaling sa kapangyarihan ng ating buhay na Diyos. Hallelujah! So, manatili tayo, isipin na natin ang ating mga mahal sa buhay na gusto nating idalangin mamaya. Pag ako'y dumalangin mamaya, ito ang pangalawang pagpapala. Just mention their name, and when you go home, you will find that the miracle has taken place. The power of Jesus Christ will touch them. Sinabi ko kanina, I am here to campaign and to promote the kingdom of God. Alam ninyo mga kapatid, marami ang mga anak ng Diyos sa buong mundo, sa buong Pilipinas, na ibig pumunta sa kaharian ng Diyos sa langit. Sinong gustong sumama sa ating Panginoon sa kanyang pagbabalik na muli? Nakaraang taon, 1997, ipinahayag ng Espiritu ng Diyos sa akin bilang kanyang pinahira ng langis na sinabi ng Panginoon, anak, pasisimulan ko na
ang paghahari ko dito sa mundo. Ipahahayag mo na sa mga mensahe mo ang aking kaharian, na pagkayan ay naipahayag, ang aking mga anak na makikinig sa aking boses ay ililipat ko na mula sa labas, yung sanlibutan ng kasalanan, sanlibutan ng karamdaman, sanlibutan ng relihiyon at denominasyon, at sanlibutan ng makataong organisasyon na nangangako ng kaligtasan. At sinabi niya, ililipat ko sila sa aking kaharian. Hallelujah! Naririto ako ngayon. I am campaigning for everyone that is interested to come into the kingdom, to come now. Bakit? Sapagkat tayong lahat gustong pumunta sa kaharian ng Diyos sa langit. Kaya tayo pumasok sa iba't ibang relihiyon, iba't ibang pananampalataya, iba't ibang mga paniniwala, sapagkat ito'y may pangakong dadalhin tayo sa kaharian ng Diyos sa langit. Ngunit hindi pa nangyari, ang ating napasukan ay isang organisasyon lamang ng tao na nung namatay tayo, wala pa rin tayong sa guarantee na tayo ay papasok sa kanyang kaharian. Ngunit natupad na ngayon ang mga dalangin ni Jesus Christ. Ano yung dalangin niya nung tinuruan niya ang kanyang mga apostoles na dumalangin? Sinabi niya, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Alam niyo yon? Hallowed be thy name. Laksan ninyo. Thy kingdom come. Marami sa mga anak ng Diyos, pagka sila ay naglingkod, gusto nilang pumunta sa kaharian ng Diyos sa langit. Ngunit alam ba ninyo, ang kaharian ng Diyos sa langit, tinatawag na third heavens, ay hindi maaabot ng tao. Kung may rocket ship ka na pupunta doon, magta-travel sa space na ang bilis ay 180,000 miles per second, kahit maubos mo na ang lahat ng pagkain at ang lahat ng gasolina sa sanlibutan, hindi mo pa maaabot ang tirahan ng Diyos. Sapagkat hindi po maabot ng tao yon. Ang problema ng tao ngayon, paanong makakapasok doon? Ano ang garantiyang ako'y pupunta doon? Maraming mga Kristiyano ngayon ang nanampalataya kay Jesus Christ, pero nanlamig, na-disappoint, na-backslide, sapagkat hindi nagkaroon ng katuparan sa kanila ang kanilang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Ngayon, meron pong paglilingkod na ipinadala ang Panginoon. Pinahira ng langis na pinapunta sa lahat ng lugar upang ikampanya na si Jesus Christ ang hari. Huwag kayong ma-disappoint, huwag kayong manlupaypay, huwag kayong manlamig, sapagkat hindi na kayo muna ang pupunta doon. Malayo yon, hindi natin alam ang daan. Naaalala ko yung isang bata sa Davao City. Nawawala yung isang misyonaryong Amerikano. Bago lang siya sa Davao. Ang pinupuntahan niya, post office. Nawala siya dahil hindi niya alam ang Davao, kahit ang Davao, medyo hindi naman malaking syudad. Nagpatulong siya sa batang ito at sinabi ng bata, madali lang yan. Kasi yung bata alam niya ang daan papunta sa post office. Kaya sinamahan siya at pinapunta doon at pumunta at inakay ng bata yung misyonaryo. Sa tuwa ng misyonaryong Amerikano, sabi niya,
Mamayang gabi meron akong meeting, mangangaral ako sa Rizal Park. Sabi niya, gusto ko pumunta ka roon sapagkat tinuruan mo ako sa daan papunta sa post office. Ako naman ngayon ang magtuturo sa iyo sa daan papunta sa langit. Sabi nung bata, ang yabang-yabang mo naman. Sabi ng missionary, bakit sinabi mo akong mayabang? Sabi nung bata, iyon lang daan papuntang post office, hindi mo alam? Yun pa kayang daan papunta sa langit? Wala nga namang nakakaalam sa daan papunta roon sapagkat napakalayo ng langit at hindi maabot ng tao. Ngunit hindi na po problema yan sapagkat gumawa ng paraan ang Panginoong Diyos na may-ari ng langit. Ano ang ginawa niya? Unang-una, pinapunta niya rito ang kanyang bugtong na anak. Hindi na tayo ang makikipagkita sa kanya roon. Siya ang pumunta dito sa sanlibutan ito at dinala niya ang kaharian ng Diyos sa lupa. At ngayon, talagang totohanan na po na ang dala ng inyong pastor dito ay hindi relihiyon at denominasyon. Kaya don't look at me with pessimistic eyes, thinking that this is another religion or another denomination. I did not come to bring to you a man-made denomination and religion. You will not be disappointed. You will not be disappointed. Bakit? Sapagkat ako po ang unang na-disappoint. Naghahanap ako ng daan papunta sa langit. Sinabi ng aking napasukang relihiyon, pumunta ka sa amin, tuturuan kita ng daan papunta sa langit. Ngunit nang ako'y sumunod, hindi po daan papunta sa langit ang aking nakita, kundi ang daan papunta sa kapahamakan. Sapagkat ang lahat ng mga bunga ng laman, nakita ko na siyang naghahari sa kanilang kalagitnaan. I was disappointed when I transferred from one denomination, one religion to another. I have not seen the life of Christ until finally I prayed out of my disappointment. I was very sincere when I prayed that. Ang Panginoon nagpahayag sa akin, isang gabi, pinakita niya ako ng isang pangitain at sinabi niya, if you will seek me, you will find me in my way. Kung ako'y hahanapin mo, matatagpuan mo ako sa aking daan. Ngayon, eto ang aking problema. Panginoon, saan po ang inyong daan? Gusto ko pong makita. Jerusalem ba ang daan ninyo? Saan po sa mga karsada dito sa Davao, dito sa Marbel, ang daan nyo? San Pedro Street, Claveria, Magallanes Street, saan po ang daan nyo? Hindi ko rin alam para kung si Nicodemus, na nang linapitan niya ang Panginoon, sinabi ng Panginoon sa kanya, except a man be born of water and the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Hallelujah! Hindi ko pa nakita ang daan. Si Nicodemus, sinabihan na ng Panginoon na ikaw ay hindi makakapasok maliban ipanganak ka sa tubig at espiritu. Bago mo makita ang pintuan ng daan, kailangang daanan mo muna ang daan. Saan po ang daan, Panginoon? Ano pong gagawin ko para makita ko ang daan ninyo? Sapagkat sa daan ng Panginoon, siya ang nandoon sa pinakadulo, naghihintay at wala ng disappointment doon. Sapagkat ang pintuan ng kaharian ay walang iba kundi siya pa rin. Kaya naghanap ako. Kaya nanaliksik ako at nakita ko ang mga salita ng Diyos na sinasabi ni Jesus Christ, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
walang makakapasok doon sa Ama maliban sa akin. Panginoon, alam ko kayo ang daan, ngunit wala na kayo rito, paano kung makikita? Sinabi ng Panginoon sa kanyang mga salita, search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they which testifies of me. That was the secret that I have seen when I followed and searched for the way. The Word of God. Hallelujah! Yon ang sikretong pinakahahanap ko na hindi ko pa natagpuan sapagkat iba-iba ang pinagagawa sa akin. Sinabi ng isang alagad ng Diyos, lumuhod ka ng 3 araw, huwag kang tumayo para makita mo ang Panginoon. Lumuhod ako ng 3 araw para makita ko ang daan. 3 araw! Pangatlong araw, tumayo ako. Sabi nung aking kaibigan, nakita mo ang Panginoon? Nakita mo ang daan? Sabi ko, wala. Sabi niya, nung nakita mo? Sabi ko, ang nakita ko, nabalatan yung tuhod ko. Pero hindi ko nakita ang daan. Mali pa rin! Sabi naman ng isang alagad ng Diyos, manalangin ka ng paulit-ulit 5 araw, makikita mo ang Panginoon. Dumalangin ako 5 araw. Ginawa ko pang 6. Ulit-ulit lahat ng dalangin, lahat ng alam kong memorize na prayer, ginawa ko na lahat. After 6 days, tinanong na naman ako, nakita mo ba ang Panginoon ayon sa sinabi ng isang alagad ng Diyos na gawin mo, makikita mo siya? Sabi ko, hindi. Ano nakita mo? Stars. Dahil ako'y naduling sa kakadalangin, hindi ko pa rin siya nakita. Pumunta ka doon sa malaking bahay-sambahan, makikita mo ang Panginoon doon. Pumunta ako. Lumabas ako. Sabi ng kaibigan, nakita mo ang Panginoon. Ewan kung ang Panginoon ba yon. Pero meron ako nakita rong nakapako sa krus. Hanggang ngayon, nakapako siya. Kinausap ko, hindi naman kumikibo. Na-disappoint pa rin ako. Itong lahat, ginagawa ng tao. Itong lahat, ginagawa ko. Anong ipasasacrifice sa akin, gagawin ko para makita ko lang ang Diyos, para makita ko lang ang daan niya. Sinabi ng isang alagad ng Diyos, lumakad ka mula sa pintuan hanggang sa altar. Gamitin mo yung tuhod mo. Makikita mo ang Panginoon. Pumunta ako, lumakad ako, mga kapatid, para makita ko siya. But still, I was still very disappointed. Kasi sa aking loob, wala pa rin pagbabago. Sa aking utak, wala pa rin pagbabago. Hindi ko pa rin siya nakita. Hanggang sa ako'y dumalangin ng totohanan. Sincero, sabi ko, Panginoon, for the last time, ako'y dadalangin sa iyo. Diretsuhan na ito. Hindi na ako maniniwala kanino pa man. Ako na lang at ikaw. Buhay ka. Sinabi mo, buhay ka. Kahit saan naroon ka sa mga espiritu ka, ako'y dadalangin sa iyo. So I prayed to Him in sincerity. And I said to the Lord, I said, Lord, pangwakas ng dalangin ito. Sabi ko, sincero ako, hinahanap ko ang kaligtasan, hinahanap kita, turuan mo ko. Sapagkat kung ako'y sincero, at hindi mo ako tinugon, at pagka ako'y namatay, ako ay pumunta sa impyerno, hanggang doon sisisihin kita. Sasabihin ko, wala kang kwentang Diyos. Hindi ka hustisya sapagkat hinanap kita, ngunit nagtago ka. At ngayon nasa impyerno ako, tumatawa ka. You know, God is not like that. God is a God of justice. God is a God of judgment. God is a good God. He answered my prayers. Hallelujah!
Tinugon niya ang aking mga dalangin. Ibinigay niyang daan sa akin. Sinabi ng Panginoon, anak, ako ay matatagpuan mo kung babalik ka sa aking mga salita. Iwan mo lahat ang rituals. Iwan mo lahat ang mga pinagagawa sa iyo. Iwan mo lahat ang mga legal na rituals na yan at dumiretso ka sa aking mga salita. I went to the Word of God. I was hungry for Him until He said, search the Scriptures, for in them you think you have eternal life. Saliksikin mo ang mga banal kong kasulatan. Bumalik ka sa mga banal kong salita. Saliksikin mo sapagkat naririyan ang iyong buhay na walang hanggan at sila ang mangungusap sa iyo patungkol sa akin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. How many times I have testified to you. How many times I have testified to you on television via this program. How many times I have preached to you. I have testified to you. And I said, if you want to go to heaven, much more to me. I am the one seeking for that way. Since I was a child, I want to go to heaven and meet the Lord. At sa kamuraan ng aking pag-iisip, gagawin ko ang lahat ng pinagagawa sa akin upang ako ay mabautismuhan. Upang ako'y makakita sa Diyos. Upang ako ay makapasok sa Kanyang kaharian. Sinabi nila pagka ilulubog kita sa tubig, makikita mo ang Diyos. Ibinautis mo. Nakita mo ang Panginoon. Sabi nung binautis mo, wala. Wala. 2 minuto. Nakita mo ang Panginoon. Wala pa rin. Nilubog na naman. By this time, 5 minutes na. Sabi nung tao doon sa ilalim ng tubig, malulunod na talaga yata ako nito. Pagka ako'y tinanong nito, sa susunod sasabihin ko, nakita ko na, para hindi niya ako ilulunod na muli. After 5 minutes, malapit na siya nalunod. Nakita mo na? Nakita ko na. Sa Bisaya pa, wa God. Basig lunuron lang usub ba? Mautunig yung lag, nakita ko ng Ginoo. Kaya tayo, kahit hindi natin nakikita ang Panginoon sa mga relihiyon natin, sinasabi natin, nakita na natin, kasi nagpasimula na yung pagkakamali natin, nahihiya na tayong lumabas sa pagkakamali. Gusto ng Diyos na kayo ay iligtas sa pagkakamaling yan at makikita ninyo ang tunay niyang daan sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita. What did He say in His words? Mahalaga ito mga kapatid. Binabalik ko muna kayo sa mga salita ng Diyos. Hindi ko kayo pinaluluhod upang makita ang Diyos. Hindi ko kayo nilulunod ng 5 minutes upang makita ang Diyos. Hindi ko kayo pinapupunta sa simbahan pagkatapos patay at kahoy pala yung Diyos na makikita nyo. Hindi ko kayo pinalalakad from the door to the altar para makita ninyo ang Diyos and then you get disappointed. No, I want to bring you back to the truth. The Word of God is true. Bakit napakahalaga ng salita ng Diyos? Anong sinabi niya? Sinabi ni Jesus Christ, in eternity, all of us will stand in eternity. Ang lahat ay magsabing, lahat tayo. 4 lang yata yun. Sabihin nyo, lahat tayo ay tatayo sa harap ng Panginoon sa eternidad. Lahat tayo, kayong lahat ng dito, tatayo kayong lahat. Isa-isa, tatayo tayo sa eternidad. Anong sinabi ni Jesus Christ? Sinabi niya, if you reject me and receive not my words, there is one that will judge you in the last days. Everybody says that with me. There is one that will judge you in the last days. The words that I have spoken will judge you in the last days.
Yung iba, hindi nila alam, tumatawa pa sila. Luwas lagi ko. Ligtas ako, praise the Lord. Sa kanyang isip, bakit ako ligtas? Dami kong ginawa. Lumakad ako mula sa pintuan papunta sa altar. Lord, nabalatan yan sa kaluluhod. Hindi pa siya tinawag, yun ang mga reasons sa loob. Lord, dako ko og halad sa among kapilya, kanang atop, ako na tanan. Ako ni na, Lord. Yun ang reasons ng maraming tao. Pero pagka tumayo ka sa harap ng Diyos, kung hindi mo lang katotohanan, yun ang mga reasons mo. Ito ang magiging reasons ng Panginoon. Bago ka tumayo sa kanyang harap, He knows what's in your mind. The Lord will say, not all that say unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. But they that obey the will of my Father which is in heaven. What's the will of the Father which is in heaven? The Word of God is the will of the Father. The Word of God is the will of the Father. But Lord, alam mo, Panginoon, mulang umaga hanggang gabi, ay naku, kung dalangin lang, naubos ko na lahat yan. Sinabi ng Panginoon, many will say to me in that day, have I not done many wonderful works in your name? Have I not done so many miracles in thy name? Have we not cast out demons in thy name? And what will the Lord say? Depart from me, you doers of iniquity. I never knew you. Yun lamang nakabalik pala sa salita ng Diyos, ang alam ng Diyos. So tatayo ka doon sa kanyang harapan. Tatayo ka sa kanyang harapan. Tatanungin ka, alam mo ba yung mga salita ko? What will you say? Bitaw, no? Sumakang word of God, no? Ano kaya talaga yung mga salita? Lord, ano pong salita? Alam mo yung John 3:5? Isip. Tinuro ba yun ng pastor mo? Isip. Tinuro ba yun ng pari mo? Isip. Naku, si Pastor Kibuloy lang palang nagturo niyan. Pero nung siya nag-concert ko sa Marbel, hindi ako pumunta. Pati yung mga members ko, sinabihan kong huwag kayong pumunta dahil kultos Kibuloy. Ngayon ako'y tatanungin, at ang mga members mo tatanungin, kung ikaw ba ay nakabalik sa kanyang mga salita. Ang sagot mo ay hindi. Ngunit mga kapatid, magpasalamat tayo, mahal tayo ng Diyos, sapagkat bago tayo lumisan sa mundong ito, pinadalhan kayo ng isang pinahiran ng langis na magtuturo sa inyo sa daan papunta sa kanyang kaharian. Now, I am not bragging to you when I say, I know the way to heaven. Lahat ng gustong sumunod sa akin, papunta sa langit, taas ang kamay. Naririto ako upang ituro ang daan sa inyo. There is no other way. Jesus is the way. By means of His words. So kung wala pa kayong Biblia, bumili na kayo ng isa. Pag-aaralan natin ang salita ng Diyos, you just have to follow me. And when judgment time comes, and when it is time for you to answer for your soul, and the Lord will ask you, do you know my word? Have you obeyed my will? You will say, Panginoon, araw-araw po sa Powerline, kasama ko si Pastor Kibuloy, na inyong pinahiran ng langis, nag-aaral kami ng inyong mga banal na salita. Yung hindi pumapalakpak dyan sa salita ng Diyos, pagpalain din kayo. Yung malakas ang praising nila sa salita ng Diyos, pagpalain din kayo. Malungkot ba kayo? Huwag kayong malungkot.
Medyo malungkot at malungkot yung sinabi ko kanina, pero ito ang nakakatuwa. Sapagkat ang kaharian ng Panginoon ay hindi mo napupuntahan at hahanapin pang kanyang daan, tinuro na niyang sa kanyang salita mo matatagpuan at pinapunta na niya ang kanyang kaharian dito sa lupa. Hallelujah! Pagka pumasok kayo ngayon sa paglilingkod ng kaharian ng Panginoon, hindi kayo mapapahiya pagdating niya. Ang kulang na lang, ipahayag na ni Jesus Christ ang kanyang sarili. And I will introduce Him to you. I will be there. I am sent from God. And I will introduce the King of Kings to you. And you will see Him face to face. Marahil, hindi pa ninyo maunawaan itong sinasabi ko ngayon sa inyo, pero mauunawaan ninyo sa bandang huli. Thy kingdom, thy will be done on earth. Noon, kingdom of heaven lang napakalayo. Ngayon, kingdom of heaven on earth. Bakit? Sapagkat may mga tao na nagsisi at nakaunawa ng kanyang salita at sinabi, mula ngayon, hindi ng kalooban namin ang tutuparin namin, Panginoon, ang inyo ng kalooban. Kaya sabi ng Panginoon, walang makakapasok sa kanyang kaharian, kundi yung tumutupad lamang ng kanyang kalooban. At pagka natupad mo yan, nakapasok ka sa kanyang kaharian, everything is free for you. Nandoon na nga ba makikita mo? Kahit hindi mo pa siya nakikita ngayon, pero sa pamamagitan ng kanyang salita, ay makikita mo na siya. Maliliwanagan ka na. At pagkatapos ang healing, the anointing of healing, sinabi ng Panginoon sa akin, anak, ngayon 1998, dodoblihin ko ang anointing of healing. Na ang tao, hindi mo po man mapatungan ng iyong kamay, nakita ka pa lang, nagpasimula na siyang gumagaling. I don't have to lay hands on you. All you have to do is look at me. Kayong lahat na nakatitig dyan sa akin ngayon, kayo namang hindi nakakakita sa akin dahil bulag kayo. Naririnig ba ninyo ako? Pagka narinig ninyo yung tinig ko, pumasok sa tenga nyo, yung mga salitang yun anointed, papasok sa inyo, ang mga demonyo ng karamdaman na sa loob ng katawan nyo, palalayasin ang mga salita ng Diyos. Alam ba ninyo na ang karamdaman ay hindi nagpasimula sa inyong katawan? Yan ay nagpasimula sa espiritu. Alam ba ninyong lahat ng nakikita ninyo sa physical, it did not start in the physical, it did not start in the material, it started in the spiritual. All the diseases in your body did not start in your body, it started in the spirit. And it is the bad spirit that brought in that to you. And it is also the Spirit of God that can set you free. The words of God is the Word of God. He is God Himself. When you begin to hear the words of God and let it in, let your ears be open and let the Word of God in, that becomes a spirit, and that Spirit of God will drive away all evil spirits in your body. Kayo nakikinig via television, habang kayo'y nakikinig at nanonood ng programang ito, you are both seeing me and you are both hearing me. And you can lay your hands on those TV set, and that is becoming our point of contact all over the Philippines right now. And the power of God will come surging to you. And He will break the bondage of Satan in your life and let all the demons out of your body that brought you those diseases, sicknesses, and poverty. The Lord's power is going to come and break down all of the bondages of Satan. Gigibain ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng gawa ng masama na espiritu sa iyong katawan. Alam mo, ang katawan mo galing sa espiritu yan? Ang Panginoon ang gumawa sa iyo. Bago ka lumitaw sa physical, nasa isip ka na ng espiritu ng Diyos. You began in the spirit. Inisip ng Diyos. Kailangan yung anak ko may ilong. Ang ganda ng pagkagawa natin, ano? May ulo, dalawang mata, may ilong, may bibig, may tenga, may kamay, may paa. Perfect! At ang pagka-place ng mga parte ng katawan mo, kamay mo, the placement of your hands are perfect. Your fingers are perfect. The placement of your feet are perfect. The placement of your eyes are perfect. Biro ninyo kung nagkamali ang Diyos, ang mata mo nilagay dito. Yung ilong mo nilagay dito.
Yung bibig mo, nilagay dito. Para ka ng monster. At kung nagkamali ang Diyos, nagkaroon ka ng 3 paa. Pagkatapos ang daliri mo, naging 10. Hindi ka na maganda tingnan. Pero tingnan nyo, God is a perfect God. When He thought about you, in creating you, in the spirit, and then He brought you out in the physical realm, He got dust from the earth, and then He formed it, and He perfectly placed all the parts of your body in its place perfectly. And then He breathed into your nostrils the breath of life. And the Bible says that man became a living soul. Lumalakad ka, kumukurap na yung mga mata mo. Hallelujah! Hallelujah! Galing lahat sa Espiritu yan! Alam niyo pagkagawa ninyo, walang ginawa ang Diyos na kanser at ipinasok sa katawan niyo. Wala siyang ginawang kanser tapos pinasok dyan. Bubuksan mo katawan mo, may atay, may puso, may bituka, may baga, may pancreas, lahat, kompleto. Pero walang kanser. Sino ang nag-imbento ng kanser? Espiritu rin. Ang pangalan niya, si Satanas. Ipinasok sa katawan mo na hindi mo alam. Ngayon, dinadama mo yan, gusto kanyang mamatay. Tama ba sinabi ng Panginoon? The thief came to kill, to destroy. But the Son of God came to give life, life more abundantly. Alam ninyo kung sino ang makakakuha sa cancer na yan na hindi ginawa ng Diyos? Ang Espiritu rin ng Diyos. Kaya importante makinig kayo ng salita ng Diyos. The Word is God. Everybody says that with me. The Word is God. Ang salita ay Diyos. Laksan niyo, ang salita ay Diyos. Hindi ko kayo naririnig, ang salita ay Diyos. The Word is God. I cannot hear you. The Word is God. I am hearing the Word. Naririnig ko ang salita ngayon. Pumapasok sa tenga ko. Ang salita ay Diyos. Ang salita ay Espiritu. Pumapasok sa tenga ko. Papunta sa katawan ko. Hinahabol niya ang masamang espiritu na nagdala ng kanser, ng tumor, ng sakit sa loob ng katawan ko. Lalayas ang masamang espiritu sa katawan mo ngayon. Hallelujah! Pagka lumayas yan, tatakbo yan mula sa katawan mo, hindi mo rin nakikita. Pagkatapos mga kapatid, maiiwan yung cancer doon, babalikan niya, ay naiwan pala yung gamit ko doon. Pagkatapos uuwi ka, baka ikaw ay magdudumi, 2 oras, magtataka ka, iihi ka ng 2 oras. Bah, tagal kong umihi ngayon, ano kaya nangyayari sa akin? Pagkatapos naglalabasan na yung parang bigas na maputi, naku, gumagaling na yung kidney problem mo. Hallelujah! Hallelujah! Pagdating sa inyo, kayong may mga sakit sa tiyan, may mga kanser sa bituka, pumunta kayo sa kubeta nyo, nagdumi kayo, ang tagal, 2 oras. Parang gripo. Pagtingin nyo, puro itim, kanser na ninyo yan, nilabas ninyo, sapagat pinagaling na kayo ng ating buhay na Diyos. Hallelujah! Confess it with me. I receive the Word of God with my whole heart. I will signify receiving the Word of God with my whole heart by raising both of my hands. And I say, confess it with me. I receive the Word of God
with my whole heart. Kayong nasa TV, I receive the Word of God with my whole heart. Nakawa kayo sa iyong TV set, tinatanggap ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ko, pumapasok na ngayon ang salita ng Diyos diyan, pinagagaling ang lahat ng karamdaman nyo. Hallelujah! Do you know that the Word of God is medicine to your body? The Bible tells us in Proverbs that the Word of God is health to my body. It's medicine to my body. Ang medisinang nabibili ninyo sa parmasya, saan dumadaan? Natural, kundi dito sa bibig. Yung gamot, di ba, iniinom mo sa bibig? Kuminsan, ini-injection dito. Dumadaan dito, dumadaan dito, dumadaan dito. Gamot yun, di ba? Bakit mo iniinom yun? Para? Alam ba ninyo na meron ding medisinang dumadaan dito? Mas makapangyarihan pa. Ano yun? Ano yun? Word of God! Ngayon, hindi lang basta Word of God. Oh, may pastor doon, mga ngaral, Word of God yun. Huwag kayong makinig basta kanino lang. Kailangan siguruhin ninyo na yung nangangaral, anointed. Siguruhin ninyo na pinadala ng Diyos ang nangangaral. Sapagkat pagka pinadala ng Diyos ang nangangaral, the Word of God comes from the Spirit through the messenger of God. It comes to you and it will heal you. Sino yung may mga utang pumunta rito? Gusto niyo maalis yung utang nyo? Huwag na kayong mangutang muli. Biro lang yon. Gusto niyo maalis yung utang nyo? Makinig kayo sa mga salitang sinasabi ko ngayon. Manatili kayo sa inyong kinaroroonan. Panghawakan ninyong sinasabi ko because it will even create prosperity for you and it will break the bondage of poverty out of your life. Pagpapalain ka ng Panginoon, puputulin niya ang lahat ng iyong pagkakautang. Bakit hindi ka na uutang? Sapagkat darating sa iyo ang maraming pagpapala. It is useless for you to go and have debts again. Magkano utang mo? Pastor, 200,000 ang utang ko. Alam mo kung magkano tatanggapin mo pagka pagpapalain ka na ng Panginoon? 400,000. 400,000. Para yung utang mo mabayaran, may kalahati pang natira sa iyo. Nagagamitin mo pa. Pagkatapos yon, pararamihin pa ng Panginoon yon. Sinong gusto ng pagpapalang ganyan? Pinangako ba niya yan? Kaya boto na ninyo ang kandidato ko. Marami siyang pangako maganda. Alam mo sinabi niya? I will pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. But you know who is promising to you today? You know who he is? Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. Hallelujah! Sinong nangako pag sinabi niyang, I will pour you out a blessing, there shall not be room enough to receive it. Who promised that? That's my candidate. Iboto natin. Bilang. Hindi ko kayo naririnig. Hari! Pauupuin na natin siya. We will elect him. Para hindi nyo ko naunawaan. Iboboto natin? Pauupuin natin? We welcome natin sa Pilipinas? Ako ang campaign manager niya. Maniniwala kayo sa akin? Maniniwala kayo sa pinangako niya? Ito yung isang pinangako niya. Lahat tayo, I will pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. Bubuhusan ko kayo ng pagpapala. 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 Bubuhusan ko kayo ng pagpapala
Makinig muna kayo. Importante itong instructions ko ha. Pag sinabi kong sumunod kayo sa akin, sumunod kayo. Kasi malilit na instructions yan, pero yan ang magdadala ng pagpapala sa inyo. Bubuhusan ko kayo ng pagpapala na walang silid, na kalalagyan. Sinong nangako? Yan ang kandidato ko. Sa Pilipinas ngayon, marami nang bumoboto sa kanya bilang. Kayong nananatili ngayon, call me a liar within this week if no blessing shall come to you. Ano ang gusto niyong pagpapala? Okay, sabihin ninyo through your mental assent kung anong gusto niyong pagpapala. I will give you 1 minute. Those that want a blessing from the Lord within this week, just raise your right hand. Ang gusto ng pagpapala within this week, ano man ang gusto mo, itaas mo ang kanan mong kamay. Huwag mo nang sabihin sa katabi mo kung anong gusto mo. Isipin mo lang. Bibilang ako. 30 seconds. Time. Naisip na ninyo? Yung lahat ng inisip ninyo, that is your desire. Your desire will come to fulfillment. Hawakan ninyo yan. Sapagkat ang nangako, makapangyarihan. Welcome to the kingdom. The way is Jesus Christ. I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me. Search the scriptures, and this is where you will find Him. Next, He will answer all of your prayers. And He will fulfill your every need. Because He is powerful. All He is asking from you right now is to have faith in your heart for what He said He is going to do. Mananampalataya at maniniwala ba kayo, mga kapatid? Sa kanyang sinabi? Anong sinabi niya? Ask and it shall be. Seek and you shall. Knock and it shall be. Kakatok ka, mabubuksan. Maghahanap ka, makikita mo. Tingnan ninyo ngayon, naipahayag na sa inyo mga bagay na ito sa karya ng Diyos. Tinatanggap ba ninyo si Pastor Kibuloy sa Marbel na buong puso? Mga televiewers at covenant partners? Sino tumatanggap sa mensahero ng Diyos na buong puso? Taas ang kamay. Ilang libo ng pawis ang tumulo sa inyo? Bawat pawis na tumulo dito is equivalent to 1 ton of blessings. 1,000 kilo ng pagpapala ang bawat pawis na tutulo sa pakikinig mo sa salita ng Diyos. Hallelujah. 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 Nalimutan mo na kung ilang praise the Lord ang sinabi mo. Nakasulat sa langit yon. Hindi mo alam kung ilang libong pawis ang tumulo sa iyo. Nakasulat sa langit yon. Hindi mo alam kung ilang oras kang nakaupo riyan. That will be counted into, that will be broken down into minutes. And minutes is going to be broken down into seconds. And seconds is going to be broken down into milliseconds. They are all written in heaven. Bawat segundo na iyong ginugugol sa harap ng Diyos, mayroong tumbas na pagpapala. That is in spiritual investment that you are giving unto the Lord, and it will come back to you. Pastor, ganyan ba yan? Nakasulat ba yan? Sinabi ng banal na kasulatan, kahit na yung buhok ninyo nakasulat sa langit ang bilang. This is a very nice Bible. Kung may lalapit dito at sasabihin sa akin, ang exact number of the hairs of his or her head, exact ha?
na nabilang ko, pastor, ang buhok ko, ganito karami, you can have my Bible. Wala, no? Sino? Oh, sige, pati na yung matanda na konti na lang ang buhok kung nabilang mo na yung mga buhok mo. Pwede ka na rin sumali. Walang makakatayo dito. At pagkatapos sasabihin, pastor, binilang ko yung buhok ko. 285,000 strands of hair. Hindi mo mabilang. Kahit sa iyo yan. Pero sa langit, pag tinawag ang pangalan mo, pati na ang number ng buhok mo sasabihin sa iyo. Sasabihin sa iyo, when you were 1 year old, how many strands of hair do you have? When you were 2 years old, how many hairs do you have? When you were 3 years old, when you were 20 years old, sasabihin ng Panginoon, when you were 1 year old, you have 1,000 strands of hairs in your head. When you became 20 years old, you have 285,000 strands of your hair. When you died at 70 years, 5,000 na lang ang natira sa buhok mo. Sasabihin pa rin ng Panginoon sa iyo. Ganyan ka-meticulous ang Diyos natin. Ito pa kayang pagpupuri na ginagawa ninyo na hindi nakasulat sa banal na aklat sa langit. Kaya kayong pumupunta sa mga meetings ko bilang mga covenant partners, automatic covenant partners, kayong lahat ngayon na nga naririto, karamihan sa inyo, at pagkatapos kayong mga bisita ko na naririto for the first time, hindi kayo magsisisi sa ginawa niyong pagpunta rito ngayon sa pakikisa sa inyong pastor. Kampanya ito, hindi sa lupa. Ito'y kampanya para sa langit. Ang gustong pumasok doon, iboboto ninyo ang hari ng mga hari, si Jesus Christ, ang pauupuin nating hari, hindi lang sa langit, kundi dito sa lupa. Magandang balita. Isang araw, makikita na natin siya dito sa Pilipinas. Face to face. Hindi pa niyo nakikita nga, nangangampanya pa lang ako. Pero pagka naiboto na siya ng lahat ng mga Pilipinong kailangan bumoto sa kanya, mapalad kayong taga Marbel, sapagkat dumarami dito ang boto ni Jesus Christ. Pastor, hindi ako boboto sa iyo, hindi ako boboto sa sinasabi mo. Dito pa rin ako sa relihiyon ko boboto. Okay, hindi ka pinipilit ng Panginoon. Bumoto ka sa relihiyon mo hanggang gusto mo. Pastor, hindi na ako boboto sa iba. Itong puso ko, nakakandado ito, nakasarado, nakakandado, ang susi, tinapon ko. Hindi na ito mabubuksan. The Lord is a good God. He will not force you. Because He is a good God and He will not force you. He will let you go on your way. But those that are willing, those that are wholeheartedly listening to my voice right now, and you are willing to make Him the King of your life, and you voted and elected Him to be, hindi kayo magsisisi sa huling araw, sapagkat makikita ninyo na ang ibinoto ninyo ay ang tama. Pagkatapos na siya makita na ninyo ng face to face, siya na ang magtuturo sa atin sa daan papunta sa langit. Hallelujah! Hindi na kayo nahihirapang pumunta doon ngayon? Sapagkat ang kaharian ng langit na hindi makita, pinapunta niya rito sa Marbel. Hindi ako pupunta dyan, Pastor. Didiretso na lang ako sa langit. Pag dumiretso kayo sa langit, tatanungin kayo ng Panginoon, saan ka galing? Sa Marbel. Oh, bakit ka dumiretso dito? Ayaw kong dumaan kanino man doon, lalo na kay Pastor Kibuloy. Panginoon, sasabihin ng Panginoon sa iyo, pinahiran ko ng langis yun, bumalik ka, dumaan ka muna doon. Kasi kung doon, nakikita mo yung taong pinadala ko, hindi mo naibig at hindi mo minahal at hindi mo nasunod, sino pa kaya ako na Diyos na hindi mo nakikitang masusunod mo? Sinong gustong pumunta sa kaharian ng langit?
Kung gusto niyo pumunta roon, anong gagawin niyo? Makipagkita kayo sa akin. Bakit? Kanyo? Sapagkat ako'y hindi pinadala ng relihiyon at denominasyon. Ako'y pinadala ng tagalangit. Tingnan ninyo ang selyo ng aking paglilingkod. See the seal of my ministry. What is written in that seal? Laksan ninyo. Yan ang selyo ng inyong bisa. Hallelujah! Sinong konsul ng langit? Sigaw ninyo ang kanyang pangalan? O bakit sa ibang konsul kayo pumupunta, hindi man pinadala yan? May mga fake recruiters for heaven now. Doon sa amin sa Pampanga, meron kaming kaibigan doon na peke ng mga recruiter. Sabi ng recruiter, dahil mahirap ang buhay, meron akong placement of jobs sa Saudi Arabia. Pinagbili nung kaibigan natin doon ang kanyang kalabaw at bahay. 60,000 pesos binigay doon sa recruiter. Nakala niya'y tama. Binilhan siya ng ticket, pinasakay ng eroplano. Yung tao hindi pa nakalabas doon sa kanyang baryo sa buong buhay niya. Lumipad ang eroplano. Nagtaka siya dahil ang eroplano sandali lang sa ere. Naglanding na. Sabi niya, ang lapit pala ng Saudi Arabia. Isang oras lang. Praise the Lord. Pagbaba niya, totoo nga, nakakita siya ng mga nakaturban. Sabi niya, para palang mukhang Pilipino ang mga taga Saudi Arabia. Naglakad siya at nagtanong-tanong. Katagalan, sinabi sa kanya, hindi Saudi ito. Zamboanga City ito. Ni-recruit siya ng false recruiter. Naniwala siya. Akala niya Saudi ang bagsak. Zamboanga pala. Nagpa-recruit ka. Sabi ng recruiter, idadalhin kita ng langit. Bumagsak ka sa sementeryo. Bumagsak ka sa Tandang Sora. Bumagsak ka sa Salt Lake City, Utah. Bumagsak ka doon sa Italia. Bumagsak ka sa Seoul, Korea. Eto mga kapatid, dami ninyo, turo ninyo ako sa judgment. Sabihin yung false recruiter, kailangan akong unang mag-dive sa impyerno kung sasabihin ko sa inyo ang tama. Kayo, pagka bumoto kayo sa sinasabi ko, ang bagsak ninyo sa kaharian ng Diyos. Hallelujah! Tingnan ko nga, interview ito etong konsul ng langit. Tingnan ko nga ang mga kamay ng boboto kay Jesus Christ bilang hari. Okay. Bago kayo magbaba ng inyong kamay, are you willing to confess it? Panginoon, tinatanggap kita bilang hari. Hindi lang tagapagligtas, kundi hari. Ibig sabihin, ako'y magsisisi, mangangako, na mula ngayon, not my will, but thine be done. Not my will, but thine be done. Amen. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Hallelujah. 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 Okay. Ang pagpasok pala sa langit may susi. Ang susi ay ang pagsisisi na sinasabing, not my will, but thine be done. So mula ngayon, hindi ka na makikipagdebate pa sa Word of God. Kung anong sinabi ng Word of God, I will follow it. And all these blessings will follow my life. Hallelujah. Let the Lord touch you right now. Pabayaan mong hipuin ka ng Panginoon at ng Kanyang kapangyarihan. Dobling pagpapala ang sasa inyo sa mga sandaling ito.
Mga mahal ninyo sa buhay na wala rito, ngunit may karamdaman. Ang kamay ng Panginoon, inaabot sila sa sandaling ito at pinagagaling. They are being healed right now. Yung ina mong iniwan, ama, anak na babae o lalaking may sakit, kaibigan, kamag-anak, na dinadalangin mo sa mga sandaling ito, ang mga anghel ng Diyos ay nasa bahay na nila ngayon at pinagagaling na ang kanilang karamdaman. Inaalis ang masamang espiritu ng karamdaman sa kanilang pamamahay. Pinalalayas ko rin naman ang prinsipi ng kahanginan ng demonyo dito sa Marbel. Umalis ka sa buhay ng mga anak ng Diyos na naririto. Ama, mula ngayon, maghari po kayo dito sa Marbel. Jesus Christ is the King of this place once more. At ang mga tao naririto ngayon na lumapit, nasa sa auditorium na ito, nasa sa labas, nasa sa daan, nasa sa parking area, hindi makapasok dito. Ang pagpapala, tanggapin din naman ninyo mga anak ng Diyos. O napakarami ng pinagagaling ng Panginoon sa mga sandaling ito. Nagpapatuloy ang kagalingan nangyayari sa bawat isa sa inyo. Hallelujah. Hallelujah. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.